Hello guys, welcome na naman po sa panibagong episode ng ating video vlog. Welcome po sa Kuya MJ's TV. Ngayon po ay mag-share lang ako ng konting kaalaman sa mga technician na tropa natin dyan na dagdag kaalaman lang ito sa paano tayo magbasa ng multi-tester na analog. Meron tayong sample problem dito, yan, sample exercise. Ngayon, siguro resistance tsaka volts lang muna pag-aaralan kasi yun naman talaga yung kadalasan na ginagamit or yun yung mas madalas na gamitin ng mga technician. Okay, start na natin. Bali dito sa exercise na to, ang gagamitin natin is yung number 1. Ayan o, nakikita nyo nasa pagitan siya ng ang kanyang pointer nasa pagitan ng 4 and 5. Bali by pag tinignan natin kung paano yung flow niya, 0.5, 1, 2, 3, 4. Ngayon nasa pagitan siya ng 4 and 5. Ang magiging rating natin ito, nasa gitna siya, 4.5 ohms. Kaya i-record natin. Ayan, 4.5 ohms. Then, pag nilipat natin yung range sa times 10, syempre, yung ano yung resistance na makukuha natin, multiply lang natin siya sa 10. Ngayon, 4.5 ohms times 10 is equals to 45 ohms. Sulat natin, 45 ohms. Ayan. Ngayon, ay dumako naman tayo sa volts, AC volts. Subukan nating basahin yung pointer number 1 na sa 500, 250, and 50 ohms. Okay. Okay, yan na. Makikita natin ha. Titingin tayo sa AC volts. Bali, ang AC volts natin is itong black na portion na to, AC volts. Ayan. Since ang hinahanap natin is 500 volts na wala naman tayo makikita sa scale na ito, mag-anticipate na lang tayo. Itong 50 na to, siyang magiging natin 500. Ito is yung 400, 300, 200, 100, then 0. Ngayon, ang pointer natin na nandito, nasa gitna siya. Ayan, ito siya. Ayan. Volts ang hinahanap natin. 500, nasa 500 range tayo. Ngayon, ano ang basa dito? Ngayon, nandun siya sa pagitan ng 200 and 300. Yun na-anticipate natin ha. Bali itong gitnang to, ito yung 250. Ngayon, ano ang magiging reading natin dito? Bali, nakikita natin by 5 siya. 205. By ano siya? By 10. By 10 pala, 10. Sorry, by 10. Bali ito ay 200, 250, 300. Yun yung in-anticipate natin na value nito. Nagiging 100 by 100 siya kasi wala tayong 500 dito. Kaya ito na yung gagawin nating 500s. Ngayon, 200 to by 10, 10, 20, 30. Then, nasa gitna siya ng 30 and 40. Ngayon, ang magiging reading natin is 235 volts. Yan, i-record na natin ulit. Ayun, na-record na natin. Ito ang baling nakuha natin sa kanya is 235 volts AC. Yung 250 volts naman. Okay, ayan. Balik tayo sa ating scale. Ang hinahanap natin ngayon is 250 volts. Ngayon yun, meron tayong 250 volts. Madali na natin siya mababasa. Nasa 250 ngayon siya. Ayan. Bali, ang pointer number 1 is nasa pagitan ng 100 and 150. Ngayon, itong middle na ito, since nasa gitna siya, ito yung magiging 100. Ito, 125 to. Ngayon, ang magiging bilang natin dito is by 5. Ito, 100, 5, 10, 15. Ngayon, nasa pagitan siya ng 15 and 20. Ngayon, mag-anticipate na lang tayo sa exact value niya. Siguro mga 117 or 18 volts siya. Yun, i-record na natin. Okay, ayan, na-record na natin. Yung 250, pointer number 1, bali ang value niya is 117 or 118 volts AC. Hindi natin siya masyado ma-accurate.
Kasi nga analog siya, pero at least yung pinakamalapit na value na makukuha natin. Okay, sa 50 volts naman tayo AC. Okay, balik tayo sa ating sample exercise. 50 volts. Okay, since may 50 volts tayo rito, ito, madali na natin siyang mahahanap. Ayan. Bali, ang pointer number 1 natin ay nasa 20, pagitan ng 20 and 30. Ngayon, itong gitna na ito is 25 to. 25 siya. Bali, ang magiging bilang natin dito is 20, 21, 22, 23. Since nasa pagitan siya ng 3 and 4, magiging reading natin dito is 23.5. Yun, ganun lang. Bali, mag-anticipate lang tayo. Since meron tayong 50 volts, actual reading ang ating mababasa dyan by 5. Kailangan maging tama yung magiging natin, anticipation. Kasi ito, 20, tapos sunod 30, siyempre nasa pagitan niya is 25. Ngayon, ang magiging scale ito is by 1 lang ang bilang. Kaya 21, 22, 23, and nasa gitna siya, kaya 23.5 volts. Okay, record natin. Okay guys, ayan, record na natin. Ngayon naman, sa DC volts naman tayo. 1,000, 125, 1, and 0.1. Okay, balik tayo dun sa ating exercise. Okay guys, ito na yung ating exercises. Since 1,000 DC volts ang hinahanap natin, yan, DC volts ito. Pero dito pa rin tayo sa range nito, titingin itong black. Since walang 1,000 volts dyan, no, mag-anticipate ulit tayo. Itong 10 natin is gagawin nating 1,000. Tapos 800, 600, 400, 200, and 0. Yan ngayon. Dito tayo ngayon magbabase kasi 1,000 DC volts ang ating hinahanap. Okay. Ngayon, itong deflection na to, itong 1 na to ang ating babasahin kung ano siya kung anong voltage siya. Ngayon, magsisimula na tayo. 0, siyempre 200 to, it's magiging 100, 200, 300, 400, 500. Ngayon, nasa pagitan siya ng 400 and 500. Ngayon, siyempre, nasa 400 and 500, ang magiging value nito is by 20. Tama, by 20. Bali, 420, 40, 60, 80, 500. Ngayon, nasa pagitan siya ng 60 and 80. Siyempre, nasa gitna siya, magiging isang 70. Bali, ang magiging resistance, ang magiging value nito is 470 DC volts. Ayun, no? Kita nyo na, bakit naging 470? Kasi, dito tayo nagbase. Ginawa natin siyang by hundreds. Kasi nga, wala tayong 1,000 dito, kaya mag-anticipate tayo ito magiging 1,000, 900, 800, 700, 600, 500, 400. Nandito siya. Ngayon, by 20s, ang bilang natin dito. 420, 40, 60, 80. Nasa pagitan siya ng 60 and 80. Kaya 70 siya. Kaya magiging reading niyan is 470 DC voltage. Okay, record ulit natin. Ayan guys, na-record na natin. 400 DCV ang ating nakuha. Ngayon, sunod naman natin is 100. Balik tayo sa exercise. Okay, ayan na. Bali, 100 na ang hinahanap natin. Since wala na naman tayong 100 dyan, mag-anticipate na naman tayo. Nakita nyo ba to? Itong kanina ginawa nating 1,000. Ayan. Gagawin natin siya ngayong 100. Ito ang magiging 80, 60, 40, 20, and 0. Okay. By 10 naman siya. Para makuha natin itong 100. Anticipate lang natin siya. Ngayon, itong pointer na to ang ating babasahin. Bali, 0, 10, 20, 30, 40. Then, itong 40 and 60, sa pagitan niya is 50. By 50 to. Ngayon, 50 to. 50 and 60, 50 and 60 is 120. 120 to 50 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 is
ito siyempre 40 and 50 tapos 4 na guhit lang yon hanggang bago maging 50. Ang magiging bilang natin dito is by by 2 ang ating magiging bilang dito kasi 40, then sumunod yung 50, di bali magiging 2, 4, 6, 8, 10, bali 42, 44, 46, 47 DC volts ang magiging basa natin dyan. Kailangan lang natin ma-anticipate. Ito, babaguhin natin siya. Kung ano man yung hinahanap, kung nasaan naman tayo naka-times, ganun. Ganun yun. Okay, record na natin. Bali, 47 DC volts. Okay guys, yan, na-record na natin. 47 DCV. Dumako naman tayo sa 25. 25 na tayo. Balik ulit tayo sa X. Okay guys, ngayon 25 DC volts naman tayo. Nakaset tayo sa 25 DC. Since wala naman tayong 25 dyan, pero meron tayong 250. Ngayon, yung 250 na to, gagawin natin siyang 25. At, 25. Ito sunod, 20, 15, 10, 5, and 0. Ngayon, itong mga nasa pagitan niya, ito 250 or 25, 22.5 to. Yun, 17.5, 12.5, 7.5, 2.5, and 0. Ngayon, ito ang hinahanap natin. Nasa 25 times 25 tayo. 25 DC volts. Dito tayo ngayon titingin. Ngayon, nandito tayo sa pagitan ng 10 and 15. Bali, ito magiging 12.5. Ngayon, pag binilang natin, 10.5, 11, 11.5, 12. Nasa pagitan siya ng 11.5 and sa pagitan siya ng 11.5 at 12. Ngayon, ang magiging basa natin dito ngayon ay 11.7 or 11.8. Yun, record na natin. Okay, yan guys, na-record na natin. 11.7 or 11.8 DC volts. Ngayon, ang susunod naman natin is kung kung nakaset tayo sa 1. Ano na magiging reading niya. Ngayon, tingnan natin. Balik tayo sa exercise. Ayun guys, ito na ulit. Ngayon, since wala naman tayong 1 dyan, natin ito is gagawin natin siyang 1. Bali, ito ang mangyayari. Ang basa natin dito is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 0.9, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4. Ngayon, nasa pagitan siya ng 0.4 and 0.5. Ngayon, ano magiging reading niya? Bali, 0.4 and 0.5. Bali, bibilangan natin ito. 0.42, 44, 46, 47, 48. Bali, ang magiging reading niya ngayon is 0.47 or 0.47 kasi nasa pagitan siya ng 0.46 and 48. Ayun, 0.47 na magiging reading niya. Record ulit natin. Okay guys, ayan, na-record na natin. 0.47 DC volts. Ngayon, ito na lang last number is 0.1. Balik tayo ulit sa diagram. Yan guys, ito 0.1 na ang ating hinahanap. 0.1, ibig sabihin, wala naman tayong 0.1 dyan. Siyempre, medyo masyado maliit na yan. Mag-anticipate na naman tayo. Itong 10 na ito, gagawin natin siyang 0.1. 0.1 siya, 0.1. Bali, ang mangyayari niyan, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 1.1. Yan, kung kanina ito ay 1, nag-0.8 lang tayo, lalagyan natin siya ng 0. Kumbaga ito ay kanina ay 1,
0.1, ngayon 0.01, 0.02 na. Ngayon, itong reading natin is ito, na kanina 0.47, ngayon naging na siyang 0.047. Yun, 0.047 ang reading niya. Ngayon guys, ganun lang kadali ang pagbabasa. Kailangan lang nating i-anticipate ang mga value na nandito. Kailangan lang medyo matalas yung mata natin para makita natin itong maliliit na number na yan. At may convert. Tutulad dito, times 500 at 500 volts AC ang hinanap. Since walang 500, itong 50, gagawin natin 500 dyan. O kaya, wala tayong 1000 DC volts, gagawin natin itong 1000, itong 10. Ganun lang. Ganun lang po kadali guys. Ngayon, sana po may natutunan kayo. Napakalaga po kasi ng pagbabasa ng tester, lalo na itong analog. Kasi po yung digital, madali na yun. Pag testing nyo, lumalabas na dun yung actual value. Mas maganda pa rin na matuto tayo rito kung paano basahin tong mga skill na to. Malaking bagay na makakatulong din sa atin, lalo na pag wala tayong mga digital multitester. Okay guys, salamat. Sana po may natutunan kayo at sana nakapag-ambag din naman ako sa inyong kaalaman. Okay, hanggang sa muli po. Ito po si Kuya MJ TV. Please like and subscribe po. Thank you.